So, tanggalin natin siya upang makasurvive na naman ang bagong sumibol dito na chocolate empress. Anyway, ang dami na niyang mga roots. So, dito natin siya tanggalin. Ayan. Ayan, napakaraming roots niya. Yan mga palangga. Dito na ang ating Choco Empress. Magandang umaga mga palangga. Welcome to Mamai's Garden. Ako po si Mamay Flor, isang plant enthusiast. Ang channel na ito ay tungkol sa pagpaparami, pag-aalaga at iba pang usapin na may kinalaman sa halaman. Sa umagang ito, ating pag-usapan ang dalawang uri ng propagation, ang asexual at sexual propagation. Ngunit mga palangga, i-concentrate natin ang ating propagation under asexual dahil ating i-separate ang 4 o 5 tanim na nandito sa harapan sa umagang ito. Meron tayo ditong Linnet, itong ating Birkins, itong ating Cardinal, Choco Empress at ang ating Royal Queen. Yan ang ating gagawin sa umagang ito na ating i-separate. Ngunit bago sa lahat mga palangga, pindutin muna ang notification bell at mag-subscribe sa Mamai's Garden upang maging updated kayo sa lahat ng usapin sa ating channel. Alam nyo mga palangga, ang propagation o philodendron or ang mga tanim ay may dalawang process. Ang isa ay ang sexual at ang pangalawa ay asexual. Napag-usapan natin ito sa previous vlog na ang sexual ay through germination o through pollination of male and a female. Ngunit ang ating i-concentrate ngayon ay ang asexual under separation. Mga palangga, ang separation ay meron tayo ditong mga plants na galing ito sa kanilang mother na tinapkat natin at ngayon ay tumubo. Meron na naman silang bagong sibol na mga tanim. Ang gagawin natin ngayon, separate natin sila mga palangga galing sa kanilang mother na ito upang ito na naman pagtanggalin natin, separate natin, magkakaroon na naman ng bagong sibol. Ganito siya mga palangga, kagaya ng Royal Queen, ito siya. Mataas na masyado ang kanyang mga roots at nandito yung kanyang pinagputulan natin. Pagtanggalin natin ito, i-separate natin ito mga palangga, magkakaroon na naman ng bagong tubong Royal Queen pagkatapos natin ito matanggal. Kapag hindi natin ito tanggalin, magpanatili siyang ganyan at hindi ito dumami mga palangga. Yan ang sekreto. Kung gusto natin na maging marami ang ating mga tanims, huwag po tayong mahinayang at huwag po tayong mag-delay. Kung meron ng mga roots, ating tanggalin yan upang magkaroon tayo ng maraming mga philodendron. Ganito din ang ating Choco Empress. Nandito din ang kanyang mother. Look at this. Ito siya, aking pinagputulan. Ito siya, lalabas at lumaki ito pagtanggalin natin. I-separate natin ito. Hindi ito siya mag-progress, itong tumubo na ito, pag hindi natin tanggalin, kaya nandito lahat yung nutrients sa kanya. Ito namang ating Birkins, look at this. Nang pinutol ko ang Birkins galing sa mother, tumubo ang dalawa mga palangga. Kaya pwede nang magkaroon ng dalawang Birkins dahil ready na naman sila, dahil meron na silang kanya-kanyang mga sariling roots. Tapos ang ating Linnet, look at this. Nandito yung kanyang pinagputulan natin, yung mother niya. Atin itong i-separate upang ito na naman ay magkaroon ng panibagong sibol na tumubong Linnet. Now, meron pa tayo dito mga palangga, yung isa. Itong ating tinatawag nating ring of fire na sobra na talaga ang laki nito. Kailangan na talaga siyang i-separate upang ito naman dito ay magkaroon ng bagong sibol. Medyo abnormal na ang kanyang tubo dahil malaki na nga at nadidelay na ang pag-separate sa kanya. So yan mga palangga, sa ating mga tanim, huwag po tayong mahinayang. Kung gusto natin na dumami sila at magkaroon ng maraming mga anak, very simple. Yung ating gagawin ay under asexual propagation of separating the plants para magkaroon na naman ng panibagong tanim. And so mga palangga,
Yan ang ating gagawin ngayon at atin silang i-separate. Then later on, atin din silang itatanim sa kanilang mga bagong pots. Uunahin natin itong Tilinet. Ready na siya. Ayan mga palangga. Nandyan ang kanyang mga A-roots, napakarami. Dahan-dahanin na hindi naman masira yung kanyang pono dahil yan ay tutubo pa rin yan. So very simple yan. Natanggal na siya. At napakarami na niyang mga roots. So ito na mga palangga. So ito ang ating linet. Itatanim natin ito upang ito na naman ay tutubo na naman. Magkakaroon na naman ng bagong sibol na linet. So yan siya. Ang pangalawa, itong ating Birkins. Ang Birkins, before ay napakamahal nito, di ba? Ngayon ay bumaba na ang price nito. Madali lang pala itong paramihin. Ayan siya. Tusukin natin para matanggal na naman siya sa kanyang mother at maiwan itong isa dito. Ayan, so dahan-dahan. Ayan mga palangga, ang kanyang mga roots. So ready na ang ating Birkins na itatanim na naman natin. Ang sunod ay ang ating cardinal. Ang cardinal kasi, kailangan tayo hindi ma-delay. Kasi pagtagalan natin ito, na mahirap, hindi agad-agad tutubo yung ating cardinal. At hindi talaga tutubo ang bagong cardinal pag hindi natin ito matanggal. Pagtanggalin natin ito, segurado, magkakaroon na naman ng panibagong tubong cardinal. Yan. So ito na mga palangga, ang ating cardinal. Ma-detach na natin siya. Dahan-dahan dahil yan ay tutubo pa yan ang naiwan dyan. Ayan. So nandito ang kanyang mga roots. Established na talaga ang ating cardinal. Pag ilagay natin ito sa malaking pots, lalaki ang mga dahon niya at magkakaroon tayo ng napakagandang cardinal. Ito namang naiwan dito, nanood na ito na naman ay tutubo. Magkakaroon na naman yan siya ng panibagong sibol na cardinal. So ang sunod, itong ating Royal Queen. Ang Royal Queen ay madali mga palangga. Kasi madali siyang umaakyat. Nandito yung mga A-roots niya. So very easy. Putulin natin siya dito. Tusukin natin. Ayan. Ayan. Ayan mga palangga. So nandito ang kanyang mga roots ng ating Royal Queen. So meron pa tayong dalawa. Ang sunod mga palangga ay ang ating Chocolate Empress. So tanggalin natin siya upang makasurvive na naman ang bagong sumibol dito na Chocolate Empress. Anyway, ang dami na niyang mga roots. So dito natin siya tanggalin. Ayan. Ayan, napakaraming roots niya. Yan mga palangga. Nandito na ang ating Choco Empress. At ito na namang naiwan ngayon. Yan ay tutubo na naman yan siya. Lumalaki na naman yan siya. In fact, meron na naman gani siyang lumalabas na ang kanyang A-roots kahit wala pa siyang dahon. Nandito kasi lahat ang nutrients ng ating Choco Empress. So ngayon, nawala na ito na naman ay lumalaki. So, punta tayo sa sunod mga palangga. Ang last natin ay itong ating Ring of Fire. Ito madali. Dito lang natin siya putulin. Ayan. So dito na mga palangga. Upang magkaroon na naman ng panibago. So as I said, huwag po tayong mahinayang na putulin natin ang mga tanim na yan. In 3 weeks time, makikita natin na meron na namang bagong sibol na tanim pagkatapos natin putulin.
Kaya kung gusto natin na dumami yung ating mga philodendrons, ganito lang ang sekreto mga palangga. So ang sunod nating gagawin ay itatanim na natin ang ating 5 mga tanim na ating pinuputol at ilalagay na natin sila sa malalaking paso upang sila naman ay maging maganda, malusog at continuous yung kanilang paglaki. And so mga palangga, atin na silang itatanim sa kanilang bagong pots. Kung napapansin natin, dito na sila ngayon ilalagay sa malaking pots. Unang-una, siguraduhin na yung ating butas sa likuran ay malaki. Ayan siya. Pangalawa naman, gamitan natin sila ng bunot dahil ang bunot ay tumutulong sa pag-drain ng ating mga tanim. So yan mga palangga, lagyan natin ng bunot. At pagkatapos yung ating soil na maluwag. Ang ating soil ay composed of, meron tayong sawdust, vermicast, at kaunting palay. Ayan, medyo maluwag masyado mga palangga dahil ayaw ng ating mga philodendron na manatili yung tubig sa lupa. Kapag tayo ay magdidilig, kailangan na di-drain agad. Yan ang gusto ng ating mga philodendron. Mas hiyang sila at makagalaw yung kanilang roots kung maluwag ang composition ng lupa na ating ginagamit. So ito mga palangga, uunahin natin sa pagtanim ngayon ang ating cardinal. Ang ating cardinal, mataas talaga ang demand. Kaya kailangan talaga siyang ilipat na agad sa malaking paso upang magkaroon na naman ng panibagong cardinal. Dito siya mga palangga. Ayan. So ito, tatanim na natin siya. Ilalapag natin. Take note mga palangga, yung ating philodendron ayaw nilang itirik na napakalalim. Dahil malalanta yung kanilang mga puno pag nasa malalim talaga ang pagtatanim natin. So yan lang mga palangga. So, tapos na tayo dito. Ang sunod natin ay ang ating Royal Queen. Ayan. So, ang Royal Queen naman, as usual, lagyan din natin siya ng bunot. At itong Royal Queen, mga palangga, malaki din ang pots na nilalagay ko dahil nangangailangan din ito ng fall at madali ang Royal Queen. Madaling lumaki. Agad-agad yan siya lumaki. Itapat natin siya dito. So, as I said, ang Royal Queen ay gustong-gusto nila sa mga lupa din na maluwag. At mga palangga, take note, sa pag-care ng ating Royal Queen, ayaw ng ating Royal Queen na direct sunlight. Although gusto nila na matamaan ng araw, ngunit indirectly. Maganda pa rin na matamaan sila ng araw indirectly upang lalabas talaga yung magandang kulay ng ating Royal Queen. At saka sa pagdidilig naman, diligan lang natin ang ating mga tanim na ito kung sila ay tuyo na. Never silang i-water araw-araw kasi malalanta sila. Lalo na ngayon na bagong tanim sila mga palangga. Kung tuyo na masyado ito, at saka na natin sila diligan. Yan, ang kanyang mga roots. Ilapag natin. As I said, huwag masyadong malalim. Dahil ayaw ng ating mga philodendron na itirik ng malalim dahil malalanta sila. Ayan siya mga palangga. Takpan natin ng lupa yung mga roots niya para makasipsip naman ng nutrients yan. Pagkain na magsusupport nito. So, tapos na tayo nito. Sunod na naman tayo sa ating Choco Empress. Itong ating Choco Empress ay ilalagay din natin siya sa malaking pots. Ang ating Choco Empress, ganun pa rin, lagyan natin ng bunot sa baba. Malaki pa rin ang kanyang pots dahil gusto ko itong Choco Empress na dagdagan pa, lumaki pa ang kanyang mga dahon. Kaya kailangan kung gusto natin mga palangga na malaki ang kanilang mga dahon, kailangan malaki din ang pots na ating kilalagyan. So ayan siya. Tapos, lupa na naman.
The same composition lang sila dahil mga philodendron ito. Ang pag-care naman sa mga tanim na ito ay pareho lang. Hindi man sila mga maselan, mga palangga. Kung tama lang yung potting mix natin, tama din yung light requirements at ang water requirements, siguradong ang ating mga tanim ay mataba. Hindi tayo magka-problema. 101% maging okay yung ating mga tanim. So, yan na siya mga palangga. Ready na itanim natin yung ating Choco Empress. Napakaganda niya. Madali lang para itong paramihin. Yan siya. So, ilapag. Huwag masyadong ilalim. Yan siya. Tapos, lagyan din ito ng pole. Nangangailangan ito ng pole upang meron siyang magapangan mga palangga. So, yan. So, dagdagan pa natin ng kaunting lupa. Yan. So, tapos na tayo dito. Ang sunod na naman ay ang ating linet. And so mga palangga, tapos na po tayo sa pagriripat ng ating mga philodendron under asexual propagation through separation. So ito na siya ngayon, bali sa 2, 3, 4, 5, 6 na tanim mga palangga under philodendron na napaparami natin. Ganyan lang kasimple mga palangga ang pagpaparami ng ating mga philodendron. Sa inyo pong lahat, sana po ay meron kayong natutunan sa araw na ito. Marami pong salamat at bye-bye!